chapter 3. Done with this slide. Doon po ata tayo natapos sa may cut-off line, shale line, sand line po. Okay. Resistivity. Thank you for that. Shale. Yeah, naalala ko na. So, we're done with the 3 tools na ginagamit natin in determining our lithology, right? During open hole lag interpretation. Tama po? This one, we have this as a sige. Review natin. Kindly open po ng ating mga camera so we can start since we only have 1 hour today. Tama po, ano? Remind niyo po ako kung time's up na tayo. Okay? So, in an open hole lagging, wait lang, ayusin ko lang ng aking. And then, kailan po palang ating face-to-face? Be ready for your long quiz, ha? Tomorrow po. Okay, yan. Tomorrow. Be ready for your long quiz. Okay. Yan. Okay. So, in an open hole lagging po natin, as part of this lag interpretation na po, we determine lithology using different tools na po. So, andyan yung ating one of the common na po lag na ginagamit natin to determine this lithology is the gamma ray lag. And this gamma ray lag, yung principle ng measurement po ng tool nito is through the measurement of the intensity of that gamma rays po present sa ating subsurface, particularly po sa ating mga sedimentary formations na po kung saan, lalo na pag tayo ay merong shale or any rock that may composition siya ng clay. So, based on gamma rays po kasi na po, as one of these radioactive decay na na-emit during this or siya yung mismo, sabi nga natin, this is a natural occurring elements na po, na siyang nakapag-penetrate lang with that significant depth sa ating mga rock formation, and yun po yung nire-read ng ating mga gamma ray tools, yung intensity ng gamma ray present sa ating formation. So, yung mga gamma rays po na yun po, yun po yung nagre-reflect sa tinatawag nating shaliness. So, these radioactive elements na po tend to have a high concentration sa ating mga clay mineral, katulad nga po ng ating mga shale deposits. Na po kaya using this gamma ray lag, kung ating titingnan sa ating lag na po, sa ating GR lag specifically, for this type of lag, na po makikita natin na yung reading ng ating lag is high pag tayo ay may mga shale formation or any rock that having a clay mineral group, na yung dominant po is clay. So as you can see here sa ating figure, during interpretation po ng ating mga GR lag, ang kailangan yung kauna-unahang gagawin is to establish this 3 distinct line. Ito po yung tinatawag nating shale line, which is ito po yung nagre-represent sa maximum or having 100% shale. Yan po ay kung nasa track ng ating GR log, yan po ay kung ating scale, katulad ng nakikita natin, 100 yung scale na ginamit natin. So that is the maximum na po ng ating GR, while yung sa ating shale line, the second line na kinakailangan nating ma-establish, kasi yung tatlong ito sila yung magiging basis natin
kumbaga maging baseline during interpretation po ng ating GR log. So sa sand line, yun po ay nagre-represent ng 0% shale. As you can see here, na po yung ating yellow line na po makikita po natin. Wait lang. Draw. Okay. Katulad po yung nakikita natin dito, no, yung ginuguhitan ko pong yan, yun yung na-identify or na-established here na sand line. So, in between of this sand line and our shale line, uulitin ko, shale line that is representing 100% of your shale and that will be the maximum, no, sa deflection ng ating GR log. So, yung ating cut-off line. Sa cut-off line, yun po yung in between or the middle. So, as you can see here, if you have 0 and 100, so nasa 50 po siya, no, ang ating unit diyan is GR API, no, for our GR log. So ito yung sinasabi ko kanina na yung reading, no, reading ng ating mga GR log na po pag tayo ay may clay content katulad ng sa shale, that is going to right po yung deflection ng ating GR log. Meaning, no po, pag sa mga reservoir rock natin, yung deflection po ng ating GR log is going to left from that cut-off line natin. Naiintindihan po, katulad po nito ng ating naka-highlight na yellow, no po, so that is the depth of our sand, no, sand formation natin, no po. So again, no po, the distinction between this high and low gamma ray readings, no, katulad po ng ating makikita dito, na po yung high, no, having this high reading and low reading, yan po yung magiging fundamental natin in interpreting our GR log, allowing us na po to determine that lithology. Kasi uulitin ko po yung ating mga gamma rays lamang na po yung ito yung natural element within that formation ay makikita lamang natin sa mga rock formation na merong clay na po rich in clay or yung sinatawag nating shaliness natin ng ating mga rock formation. So, through this GR log, po, we can assess the composition of our formation and therefore, we can identify the potential hydrocarbon-bearing zones natin. Na po, again, yung process ng ating interpretation during this specific log, na po, this is a crucial step po natin. So again, naulitin natin ha, pag tayo po ay may GR log, unang-una natin gagawin is identify natin or ma-establish natin yung 3 lines na yan. The shale line, the sand line, and the cut-off line. Na po, yan yung ating magiging basis kasi ng ating interpretation. So, another log na pwede natin gamitin na po to determine our lithology during evaluation of our hydrocarbon in place is ito yung spontaneous potential. Again, ano po ba yung principle ng sa ating spontaneous potential? As refresh lang po natin, siya po yung mini-measure ng ating SP tools na po yung difference in terms of that electrical potential between sa ating ground na po, sa ating electrode, no, movable electrode and the fixed surface or the fixed one on a surface na po. So that is a function of our depth. So yung difference na po, actually yung difference ng ating SP, yung deflection niya nagva-vary po yan in terms of salinity between ng ating mud filtrate at saka ng ating formation water. So dito dapat maging aware tayo pag tayo ay nag-i-interpret ng ating SP log, maging aware tayo sa composition ng ating drilling fluid, specifically po sa resistivity ng ating mud filtrate, ng ating mud cake, and sa ating drilling fluid mismo. Kasi during interpretation, we need to do a certain
correction po na po para makuha natin yung ating mga true values. Kung halimbawa, kung ang ginamit lang natin ay yung lithology spontaneous potential tool na po na yung kaya niya lang ma-measure is the near wellbore o yung sinasabi nating within that flashstone yung depth of investigation niya kasi marami pa po tayong klase ng SP nakadepende yan sa depth of investigation. Again, when we say depth of investigation, that is from the center diameter ng yung borehole in a lateral, no, palayo sa ating borehole. So yun po yung tinutukoy nating depth of investigation. So there are tools na po na limited lang siya in terms of its limitation na po kabilang na doon yung depth of investigation natin. So halimbawa yung ginamit natin is yung kaya lang is within that flash zone or up to transition zone yung depth of investigation niya, pwede pa rin po yung gamitin, makukuha pa rin natin yung true resistivity. Yun nga lang, as long as sabi kong alam ninyo kung ano yung correction na gagamitin ninyo to get the true values. Kasi dito na po ay nagmamatter na yung salinity ng ating fluids, especially sa ating drilling fluids. Na po. Kaya kung mapapansin natin, na po katulad dito sa ating ito sa ating sandstone B and sandstone D, pareha silang sandstone pero take note yung kanilang deflection ay merong going to left and going to right. Napakakatandaan din natin pag SP lag po, pag tayo ay present yung ating shale, yan po ay straight line lamang. Mag-iiba lang yan if na po merong naging influence yung salinity ng ating mud filtrate or other ano natin dyan, such as the mud cake. Na po. So dito mapapansin natin again, yung isa ay going sa left, ang isa ay right. So sa sandstone D, makikita naman natin, ibig sabihin na po from that deflection na po katulad sa sandstone D, meaning yung resistivity ng ating mud filtrate is less than compare sa ating formation water natin. Kabaliktaran naman sa ating sandstone B. So pag ganyan po yung naging deflection katulad ng sa sandstone B, meaning yung invasion natin mataas kasi na alter na halos ng ating mud filtrate yung ating formation na nakukuha po natin during interpretation na po. So again, this behavior of our SP lag will give that information about the salinity differences between sa ating fluids na nasa formation and those in the wellbore only or sa borehole natin. Na po. So, another tool no, na pwede natin gamitin is itong density lagging tool. And here na po yung principle ng sa density natin na po ay equip siya na po, ito mismo yung tool natin ay equip siya ng tinatawag nating chemical gamma ray emitting source. Meaning, part ng tool natin, makikita natin dyan, part ng tool natin ay meron talaga tayong ini-emit na gamma ray dyan source. Kaya hindi yan katulad ng sa GR. Sa gamma ray kasi, natural yung minimeasure natin na gamma ray coming from that formation. Nakukuha niyo po. Okay. While in this density lagging tool, part ng tool natin, meron tayong gamma ray source na siyang mag-i-emit. Pag nirelease po natin yan, no, magkakaroon yan ng interaction sa ating formation. And yung interaction natin, with that gamma ray coming from our tool, nagkakaroon siya ng tinatawag nating photoelectric absorption. Ito po sa ating photoelectric absorption, ang nangyayari po dyan, yung low energy gamma rays natin nagko-collide with atoms ng ating mga formation kung saan nagre-result po yon sa ejection of that orbital electrons na siya namang magiging gagamitin natin as parameter that links the number of that gamma rays absorbed through that photoelectric absorption sa ating mga lithology. Tawag po natin dyan yung ating photoelectric absorption index or the PEF or this photoelectric factor. So, paano natin magagamit itong density log na po as
lithology identification or lithology index natin. So take note na po, meron tayong standard identified in every element na po ay may kanya-kanyang identified PEF or this photoelectric index natin. Katulad sa hydrogen, yan po, meron tayo isa-isa yan na po. So gagamitin po natin yan na po sa reading, magiging basis po natin sa reading ng ating mga density tool. So ganun lang po yung principle no ng ating density on how to measure this or to determine this lithology during open hole lagging interpretation po natin. Na pa, naiintindihan? Questions po? Questions? So, uulitin po natin. Ito pong PEF. Itong nakikita natin dito. Wait lang. Aking i-move forward ito. Yung ating nakikita po ito, this is only an example. List lang po yan. Iilan lang yan sa ating mga elements and components na makikita natin sa ating mga rock formation na nakalagay yung kanyang PEF na po. So, this PEF will serve as a reliable indicator of that matrix lithology natin, no? As our tool responds to that lithology itself with minimal po ng influence sa changes ng ating porosity or any fluid content na po. So, meaning, no, paggamit natin yung ating density logging tool, mas safe po siya in terms of interpretation of this matrix lithology. Kasi katulad nga po kanina, minimal yung nagiging influence dito kahit yung sa changes in porosity niya. No, as long as, no, sabi nga natin ay ma-read ng ating tool and using this PEF, we can determine this lithology. Ang medyo lang dito, limitations niya, halimbawa sa mga shallow depth of investigation. When we say shallow depth of investigation, common po sa ating mga flash zone na po, this is still na po ay susceptible siya sa effect ng mud cake. Uulitin natin, ano ba ang mud cake? Hindi siya yung solids na part ng ating drilling fluid na kumapit doon or na-deposit sa ating permeable formation within that borehole wall natin. Halimbawa po, no, we use this barites as drilling component na po sa ating mga water-based na po. So which kung ating titingnan na po, yung barite, nakalagay ba dito sa PF natin? Hindi nakalagay dito sa aking example na list. Pero kung ating titingnan po, yung barite na po, ang PF niya is greater than 250, which is mataas po yan. No? And yung PEF log readings na po, will be complicated through this, mas maano siya, magiging komplikado na nyo sa interpretation natin dahil sabi ko nga, ang barite no, ay merong mataas na PEF natin. So dapat aware tayo sa composition din no, ng ating drilling fluid pagdating sa ating mga shallow depth. Pero pag beyond sa mga pagdating na dun sa transition zone, wala na po yan. Halos yung minimal na yung nagiging influence niyan. So this is one log no, na pwede natin gamitin to determine our lithology. Madali siya. Actually, mas madali compare sa SP. Kasi ang spontaneous, napakaano niya, vulnerable sa salinity ng ating invading fluid. Questions po? Ha? Kasi proceed na po tayo sa size ng ating reservoir. No? Kasi during quantitative analysis no, sa ating formation evaluation, napaka-importante po nating ma-identify or alam nyo yung exact size ng ating reservoir. Na po. And yung tool na pwede natin gamitin dito, ano po yung ating tinatawag na VSP and the check shot survey. Na po.
Ito po ay, as you can see here, ito sa onshore ha. Ito yung example ng, this is onshore. Hydro, both, no, parehas sila. Pwede natin gamitin. So dito, na po, meron tayong source, no, sa surface. Ano po, meron tayong source dyan. And yung principle naman ng ating check shot survey na ito ay gagawin niya, magko-collect po siya, or ang gagawin natin is to collect the borehole seismic data. So, sa seismic data po, meron tayong source dyan. Nakikita natin dito, pag tayo nagkakandak ng seismic surveying. Are you familiar with seismic surveying? Seismic surveying po. Familiar po tayo. Seismic surveying. Ha? Any idea po kung anong ginagawa sa seismic surveying? Any idea po? Pag sa onshore, ang kaibahan lang dyan at saka ng onshore at offshore in terms of source natin. And sa receiver, of course, hydrophone kasi pag offshore, geophone naman po pag sa ating onshore. So dito sa seismic, during seismic surveying po, meron tayong seismic source na yun ang ifa-fired natin or yun siya yung mag-create, mag-generate ng tinatawag nating wave pulse natin that propagates through our subsurface. Na-imagine niyo po. Anyway, I will try to upload po ng video sa ating classroom about that seismic surveys po natin. Hindi ko na naisama doon. Okay? So, from that source, mapa onshore po yan, offshore, we need source. Ang kalimitan yung gun pagdating sa offshore, gumagamit tayo ng gun. Gun for hindi katulad ng natin yung gun na ginagamit yung sa mga natin kapulisan, hindi po, iba. Pag sa ating before, pag onshore, ang ginagamit natin is simple as dynamite. Pero ngayon, yung vibrosis na magke-create lang tayo kung kayo ay naka-experience na ng earthquake drill, yung ginagamit na pangyanig ng natin ng lupa. Same lang yan, magki-create lang ng vibration dyan sa surface na kayang yung wave pulse nun kayang mag-propagate sa subsurface. Kasi pag dynamite, ngayon medyo hindi na ganun ka eco-friendly na po. Pag sa offshore yon, same as sa ating onshore. So, nakapag na tayo ngayon, yung kung mas yun safe. Basta ang goal po ng ating source na yan is to generate a wave pulse, again, that can propagate through that earth surface or through that subsurface natin. So, yung wave, yung first wave na ma-reach niya yung ating hydrophone, at the surface yung magba-bounce back yun siya yung magre-record ng tinatawag nating waveform and mark as the first time, or the arrival time sa ating tinatawag na hydrophone break time. Again, this is a part of sa seismic surveying po natin. So, simultaneously po yun na magta-travel, magkakaroon ay yung ating wave travels down to that geophone located sa ating mga wellbore. So, makikita natin dito sa ating figure po. And yung arrival time niya sa ating mga detector, siya naman ang mare-record as the geophone break time ang tawag dyan. So, yung time difference ng dalawang ito, ng ating hydrophone and geophone break time, yan po yung magpo-provide ng tinatawag nating delta T or the transit time at the depth of that geophone. Po. So, ang kailangan lang natin gawin is to make some correction sa transit time natin for that seismic source position. Halimbawa, nagmamatter kasi yan pag ang ating well is deviated, sa mga well deviated, Pag may deviation dyan, so we need to correct in terms of seismic reference datum or datum po ng ating delta T or the transit time natin. So, ang ating, sa mga geologists, may tinatawag po sila ng TWT.
TWT. Yan, isa sa mga term ng ating mga geologist na po, which is ito po yung ating two-way time. Yung isa din ay one-way time. So, ito po ay kinocompute, no, para makita natin yung seismic or yung depth of that seismic data natin. So, for that volume, no, ng ating reservoir, no, ginagamitan po natin ng surface seismic data na ito. Yung sinabi ko po kanina, yung diniscuss ko sa inyo kanina, yun yung pamamaraan kung paano ginagawa yung surface seismic data natin, or rather surveying. No, sa surveying na yan, of course, makaka-create tayo ng tinatawag na surface seismic data. Yun po ang gagamitin natin ngayon, yung ating surface seismic data, para ma-determine yung volume of that reservoir. Katulad halimbawa, pwede natin yung i-record, no? Initially, recorded in time yan, and then yung transit time na yan, katulad ng diniscuss ko kanina, kinakailangan natin yung i-convert to a depth for accurate interpretation, yung sinasabi nating depth of that seismic data. Na po. Yun nga lang sa ating mga surface seismic surveys na po, kalimitan po nagkakaroon tayo dyan ng challenges because of that low resolution or mababang resolution during seismic surveying. Katulad ng makikita natin. Ito, 3D na yan, pero ganyan ang itsura ng ating surface seismic data. So, yan po ay low resolution. So para sa atin, no, para mas ma-enhance natin yan, makita natin yung volume mismo ng ating reservoir, kinakailangan din nating maintindihan yung tinatawag na borehole seismic data. So ito pong dalawang ito, merong application during reservoir volume determination. Unang-una, bakit kinakailangan nating i-correlate na po yung itong borehole seismic data with this surface seismic data? Na po. Unang-una, sabi ko nga kanina, yung surface seismic data kasi merong low resolution. So using this borehole seismic data, we can improve that resolution since it can provide a higher, no, images of that subsurface, no, na siyang mas magkakaroon tayo ng precise identification of that geological features. Same as na po sa depth of conversion natin, na po makakatulong tayo or matutulungan tayo ng ating mga borehole seismic data from time to time in terms of depth conversion. So mas na-improve po natin yung accuracy ng ating reservoir volume assessment na po, and of course yung ating reservoir management. So again, this is one way lamang kung paano natin ma-determine yung ating size ng ating reservoir. Ito po yung next natin, yan, yung sa diniscuss ko kanina, sorry naman. Yung figure kung paano natin ginagawa yung ating specific itong check shot survey natin. That is seismic, na part of the seismic survey po, yung check shot survey natin. So, as you can see here, it involves multiple measurements at regular intervals. When we say regular intervals, equal, no, intervals along that well, well depth natin. Na po, para makapag-create po tayo kasi ang goal natin diyan is to have this transit time versus depth. Yung delta t natin, yung change in time natin or that delta t versus depth na siyang pinapropagate ng ating mga source at various points natin, including, no, kabilang dyan yung tinatawag nating surface reference datum natin. So uulitin po natin, regular or equal dapat yung ating mga interval along that well depth. No, para katulad nito, yan, yung sinasabi natin with that equal, no, equal interval. So para makakapag-generate tayo, no, ito from the source, no, magpe-penetrate yan, and then
going back, marireceive ng ating receiver, yan na po yung tinatawag nating transit time. So the time nagpropagate siya at time na ibinalik niya, yun yung difference ng dalawang yun yung ating nare-record. Yun ang ating gagamitin versus depth. Naintindihan po natin? Na po. So, for the surface reference datum na po, gagamit din tayo yung tinatawag natin sa formation taps at as reference natin. Kalimitan, ito po ay above or below that casing shoe na po kung tayo ay nasa cased hole na po. But pag of course, pag open hole naman, na ang gagamitin natin that surface reference datum lang po. And once ma-acquire po natin yung check shot data natin, the next one is yung transit time natin, ma-obtain na natin yan. And it will be combined with this continuous transit time from our acoustic lag. Naalala nyo pa yung ating acoustic lag, di ba? That is transit time din. Delta T din yung ating ang ating kinakailangan dyan. Which typically po magkaiba sila. Na po. Once na-integrate natin yung sonic or from that acoustic, no, result ng ating acoustic sa ating transit time na ginamit dito sa check shot data natin, nakakalibrate na po natin yung ating sonic lag through this check shot data. And kaya na natin yan siyang ma-convert from a depth index na po na tinatawag natin is at TWT index or the two-way time natin. Katulad po nito, makikita natin yan, yung mga transit time. From that hydrophone signal to the geophone signal, yung difference, the break time ng dalawang yan, yun po yung ating transit time. So sa sonic or this acoustic lag naman, of course, di ba may source ulit tayo para sa maka-generate ng sound wave na magpo-propagate sa ating mga formation. And same, no, yung delta T natin versus depth yung ating mini-measure dyan. So, ito po yung makikita nating two-way time nating yung aking binabanggit na po, na TWT natin. So, integrating the data from this check shot survey or this check shot data and from your acoustic lag na po. So, anyway, pakikialaman natin yan sa chapter 4 natin. This is only an overview about this procedure po. So, another one na pwede natin gamitin, yung VSP. Ito po yung VSP survey natin. That is the vertical seismic profile natin. Still, this is a seismic survey or this is a product of a seismic survey po. So, ito pong VSP na sabi ko nga similar to that of the check shot data natin sa taas na diniscuss ko kanina. Ang kaibahan nga lang sa VSP, yung entire waveform niya recorded by the downhole geophone, yun ang ginagamit natin, which includes po yung break time along with that both pagbaba niya and going up no po sa ating mga katulad nito. From ito yung time na going down sa ating formation and going back sa ating mga receiver. So, approximate po yung spacing kasi yung regular interval, no, approximate yan nasa 20 centimeters na po. Compared naman sa ating check shot. Ang sa check shot kasi, mas nasa 100 meters. Imagine malayo ang agwat. No, unlike sa ating VSP, no po, sabi ko nga in terms of resolution, mas magiging mataas ang VSP compare sa check shot natin. Kasi imagine the check shot is only 100 meters, mataas, no, mahaba, no, yung interval na po. So dito, yun yung isa sa kung bakit tayo ay merong high resolution, no, for this
VSP natin. Questions po? Questions? Yan. Ito po. Ito yung data na magagather natin. This is an example po ng VSP. So this is interpreted na po kasi may mga line na yun dyan. So and ito yung pinapakita lang yung tinatawag na it use two-way time natin. So, dito sa ating VSP na po, again, it comprises a series of waveform. Kaya kung makikita nyo yung wiggle-wiggle niyan, marami na, di ba? Imagine 20 cm yung pagitan po ng ating interval. So, marami pong wiggle yan, kaya nakapag-create ka ng ganyan, no, na waveform na pinaplot against the depth of your well, including up and yung going down waves natin or itong ating tinatawag na compressional and that S waves natin, as well as some multiples yung mga tinatawag nating bubble pulses or some harmonic ghost, pero common na po yung waveforms na napaplot natin dito, yung mga wiggle-wiggle na yan, maraming wiggle-wiggle na yan, that is the result of this series of waveforms na plinat against that depth. So, our primary objective here na po, again, is to obtain that high resolution, upgoing wave field that is free multiples po natin. So, yan po yung mga waves na yan. Ito, yung mga waves na yan na na-create or yung tinatawag kong wiggle, yan po yung reflection ng ating coefficient series or that is our Earth reflection na po natin. And it will be, or we can correlate this data with the surface seismic data natin para sa accuracy ng ating subsurface interpretation po during determination of this reservoir volume. So, ang gagawin lang dito sa VSP, as presented dito sa ating nakikita natin sa ating presentation, this is a processed VSP. Ang tawag po dito, this is presented as a corridor stack, a corridor stack, which displays high quality reflectors corresponding to that structural features of our well surroundings. So ito po yung corridor stack na to, yung kabuuan na yan, ang tawag natin dyan is corridor stack. But ayaw niyang gumuhit. Ng kabuuan po niyan, yan corridor stack. Ayan, yan. Yan, tinatawag kong itong corridor stack. Heist! Kung saan tayo nagmamadali at ang ating oras ay limited. Nang aasar. Yan, corridor stack. Ayaw niyang masulatan. Yan, nababasa niyo naman. Corridor stack yung sa baba. Nababasa po natin. Ha? Okay. Yan. Ito po yung nagsiserve as clear summary ng ating mga subsurface geology natin. And then, another one. Hindi, ito pinakita lang yung ito po ay sample na po ng ating seismic instrument na po. Kasi sabi ko nga ay ginagamit natin yung sa check shot data for that reservoir volume determination. So ngayon, actually ito po yung nakikita sa ating yung array seismic imager na yan. Ito po ay sample na ng tinatawag na new generation of Schlumberger imaging tools natin. So commonly po, ito yung tools na to ginagamit ng Schlumberger to acquire seismic data. So ano ba ang laman ng ating seismic imager na ito? So itong isa, this is a combined seismic imager, kaya ang tawag yan is CSI. Ito naman yung isa, ASI, Array Seismic Imager. Meaning that is only one. So this is combined. Another tool na or same as compact,
Na it is also termed as compact seismic imager or instrument. So, ito po makikita natin na meron tayong 3 axes dyan. So, we have this sensor module. Ano ba ang nilalaman ng sensor module na yan? Ito po ang sensor module natin. Meron siyang shaker na po may coupling contact siya. Meron din siyang geophones and isolating springs. Yan ang component ng ating sensor module for this compact seismic imager. So, ang tawag po natin sa buong ito, that is telemetry. Yung tool na yan, that is telemetry. And this is a combined tools. So, in this specific tool na po, the seismic acquisition records the compressional waves natin. And also yung horizontal and vertical S waves natin. Parehas po yan mapa-open hole or cased hole. Take note, meaning napaka-practical pong gamitin itong CSI natin kasi pwede siya mapa-cased hole, open hole, walang problema sa kanya. That's why it is considered as one of the advanced mechanical design for this parameter, yung reservoir volume natin, no, along with some yung tinatawag nating state-of-the-art sensors. Katulad nga ng binanggit ko, ito yung composition ng ating sensor module. So, siya po yung anong tawag niyan, gagamitin natin, ang ginagamit ng tool natin for that specific measurement. Ito naman yung ASI, parehas po yan sila, ng Schlumberger, no, consist of 5 seismic shuttles. Ilan yan? 1, 2, yan yung tawag yan is seismic shuttles. 3, 4, 5. Nakikita nyo po ang ginuguhitan kong yan. Nakikita? Hindi. Okay, nakikita nyo yan. Mga pinangguhitan ko yan. Yan po yung, ang tawag natin dyan is array seismic shuttles. So sa ASI, 5 siya. No, ang gumagamit tayo ng array shuttle na yan, and this is equipped, no, with 3 orthogonal geophones. So may geophones po tayo dyan, no, and yung acquisition ng data natin, ginagawa yan simultaneously at different levels within cased hole environment only, no. Yun ang kaibahan sa ating CSI. CSI can be used in an open hole and cased hole, while this ASI na po, practical lang siyang gamitin sa ating cased hole environment. Naiintindihan po. So again, ito po yung sample ng ating tool na ginagamit during seismic surveys natin to determine this reservoir volume questions. So kasi kung wala na pong any clarifications dyan, concerns, proceed po tayo sa next parameter na kinakailangan nating alamin, no, during hydrocarbon in place calculations or determination natin. That is porosity. Kasi tapos na po tayo sa lithology. 3 ang ginagamit doon. Dito sa reservoir volume, we have 2 with integration ng ating borehole seismic. And then, another parameter po is porosity. Kinakailangan nating malaman yung porosity natin para makompute natin yung ating hydrocarbon in place or the original hydrocarbon reserves. May tanong po ba sa nabanggit ko or na-discuss ko na dalawa? Nan? Uy, may kausap pa ako. Ha? Lahat okay na. Okay. Kala ko nakaklose ng inyong mga camera. Now, again, sabi ko nga, this is the 3rd parameter na kinakailangan nating alamin na during evaluation of this hydrocarbon in place. So, that porosity. And sa ating mga porosity logs, kasi pag sinabi natin porosity logs, yan parang group of these logs. Kasi hindi lang sonic log or acoustic no ang pwede natin gamitin no to determine this porosity. Meron pa po, 'di ba? So, unahin natin itong acoustic or the sonic tool.
So, makikita natin yung tool configurations natin dito. Meron tayong upper, yung transmitter. This is the upper transmitter, UT natin. And we have this receiver 1. Nakikita nyo pa mga binibilugan ko, receiver 2. So, ito po yung tool na to. This is sample of having four receiver, while meron tayong two transmitter, the up and the lower transmitter. Ito po ang lower transmitter natin. So as you can see here, kung ikaw ang logger na po, dapat aware ka sa ating tinatawag na interval, no? So ang ating lower transmitter, yan po ay ang common ay 3 feet from your receiver 3 na po. So, sakop na yan ang receiver 4 mo. So, while yung interval from your receiver 3 and 4 is nasa 2 feet from receiver 1 and 2 mo. And another 3 feet from that upper transmitter. So, ang ating mga receiver ay in between of your transmitter. That is the sonic tool configuration. Tatandaan po natin. Kasi may kinalaman yan kung paano tayo nakakapag-create or nakaka-generate ng ganitong mga waveform natin. Okay? So, kung ating titingnan, ito sa example natin, this is the sonic wave propagation. Kung ito yung ating wellbore, imagine po natin, ito yung ating wellbore, yung puting yan, no? Ito yung ating receiver na sa gitna na, receiver, pero yan, below and up of that receiver, we have these transmitters. So, ito po yung mga waveforms niya. So, we have these compressional waves, the S waves natin. Na po. So, yan po ang nakikreate natin. And, itang hiningil ako. So, again, katulad nga ng nabanggit ko kanina, yung principle ng ating tool is recording the time taken for a sound wave to travel 1 foot through that formation, or ito yung tinatawag nating transit time or the delta T or the dt natin. So yung measurement pong ito, which is reciprocal siya sa ating sound wave velocity, expressed in microsecond per foot po natin. Yan yung ating, kayo makikita ninyo dito sa ating formula. Yan. Using this time average equation, yan po ang ginagamit natin. We can use pag halimbawa, ang ating formation is uncompacted, mga uncompacted or sabi ko nga ay unconsolidated sand, mga soft formations, ang gagamitin nating equation, ito po yan, in terms of porosity. But kung hindi, we can use this Raymer-Hunt equation. No? So, yan po ang mga pwede nating gamitin na po na equation to compute this delta T natin. No, so babalikan ko itong sonic lag natin. From this configuration, tool configurations, at kung paano siya nagpo-propagate para maka-generate ng ganitong waveform natin. So ito na, once ma-create na niya, yan na po ay magiging ganito ang itsura. Pulses na yan. Yan na ang itsura ng ating, ito ang sonic lag natin. Yan. Yan na po ang itsura ng ating lag. Na po. So, various tools na po again are available for this acoustic logs natin, but ang common na configuration ng ating tool, yung pinakita ko po, having 2 transmitters and 4 receivers. So, since ito po yung setup na yan, allows for an accurate measurements of the sonic properties ng ating subsurface. In its simplest form, yung ating sonic tool na po, in its simplest form po, nagtatransmit siya. Balikan natin yung tool natin para mas maintindihan po natin.
no, kung paano siya gumagana at paano siya mame-measure, paano niya mame-measure itong transit time. Again, nagko-comprise siya ng ating transmitter. Ang transmitter, yung purpose niya, magta-transmit po siya ng sound pulse. And yung receiver, of course, will detect and record that pulse as it passes by. No, kaya nagba-bounce back lang yan. Pag halimbawa, nag-penetrate siya sa formation and then bounce back again, marirecord yan, madidetect ng ating receiver. So, the sound generated by that transmitter, no, nagkakaroon po yan ng impact sa ating mga borehole wall na ang makakreate po nun, yan siya yung ating mga compressional and ng ating mga shear waves within that formation. As you can see here, na po, yan ang nakapag-create tayo ng ating waves. Yan, yan. Na pa. So, once na po, yung ganitong setup, ulitin ko po, can analyze of various wave types para makita talaga natin kung anong meron tayo sa subsurface formations po natin. So, simple as that, yung function ng ating transmitter at saka ng ating receiver. So, the transmitter will transmit that sound pulse, no, na siyang magpe-penetrate from that borehole wall up to sa ating mga rock formation, while the receiver will detect and records that pulse as it passes by po. So, whatever sound generated by the transmitters impacts that borehole wall, and siya po ang makakapag-create ng ating mga different wave types. Kabilang yun dyan, compressional, shear waves. Some, pwede pa rin dyan yung as well as the surface waves along that borehole wall natin, na siya namang mag-guide sa ating mga tinatawag na waves within that fluid column. Tatandaan natin, no, kung tayo ay during drilling, we use that drilling fluid natin. Questions po? Time's up na pala. Yes, Angge. Oras na pala. Oras na po. Napasarap tuloy. Okay. You may now leave and we will be ready sa ating quiz. Mag-quiz po muna tayo bago tayo mag-discuss ulit next. Bukas. Okay. You may leave na po sa ating meet.